Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 16 taong 2024. At ayan, nakikita po natin dito ay ang daily chart time frame ni Pepe. At base po sa aking technical analysis dito ay mukhang magpapatuloy po ito na sa kanyang pagbagsak sa mga susunod na araw. At ayan, sa tingin ko ay mataas po talaga ang posibilidad na mababasag niya ang support line natin dito sa 50 digits 813. Yan, mababasag po niya ang support line na ito at magpapatuloy po siya sa pagbagsak hanggang dito sa sunod na support line natin dito na 50 digits 589 or malamang ay aabot po siya rito sa 50 digits 441. Kaya ayan, sa madaling salita ay mukhang makakaranas po itong si Pepe ng isang malaking price correction or malaking pagbagsak po yan. Kaya mukhang nadagdagan yung kanyang isang zero mula sa nakamit po niya yung kanyang all-time high na 40 digits 1. Yan, nakamit po niya nitong nakalipas lamang na isang araw. Pero ayan, nakakalungkot at ayan, siya po ay bumagsak at hindi po niya na-maintain ang pagiging 40 digits. Bumalik po siya sa pagiging 50 digits. Decimal digits po yan. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin umpisahan ang pagti-technical analysis dito ay i-check po muna natin ang balitang ito na aking nakalap na may kaugnayan kay Pepe. Yan, pero kukontid na lamang po natin yung buong detalye dito mamaya. Sabi rito ay Pepe coin price prediction, Pepe may plunge 20% amid market sell-off. Kaya yan. Sabi rito, isa lamang po itong price prediction na inilabas ng CoinGate kung saan ay ayon po sa kanilang prediction ay si Pepe ay posibleng makaranas ng pagbagsak na posibleng umabot po ng 20%. Yan, 20% po mula sa kanyang kasalukuyang presyo ngayon. At ang siyang nagdudulot po nito ay yung kasalukuyang market sell-off. Marami pong nagbebentahan ngayon. Yan, marami na pong nagti-take profit or nagbebenta ng kanilang mga Pepe coin. Kaya yan yung nagdudulot ng selling pressure at bumabagsak itong si Pepe. Kaya yan, balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito. Ngayon ay yung nagsisilbing support line po natin ngayon ay isa lamang po itong minor support line. Yan, ang 50 digits 813. Minor support line lamang po ito. Kaya napakadaling mabasag po nito. Tapos yung sumunod naman na support line natin ay ang 589. Isa na rin po itong minor support line. At ito yung mga mahihina o hindi gaanong matibay na support line. Kaya mataas po talaga ang posibilidad na mababasag ni Pepe o yung mga bears ni Pepe ang mga support line natin na ito. At posible po siyang bumagsak hanggang dito sa 50 digits 441. Ayan. Pero sa ngayon ay syempre tutukan muna natin yung mga kasalukuyang mga support line natin. Kasi syempre posibleng meron na ring ibubuga ang mga ito. Yan. At ngayon ay sa kasalukuyan ay binabasag po niya ang support line natin na 50 digits 813. Yan, pero may posibilidad pa rin na magagawang pigilan nito ang pagbagsak ni Pepe. Ayan, may posibilidad na kung napigilan ng support line natin dito sa 813 ang pagbagsak ni Pepe ay mauuwi po ito sa consolidation. Yan, magko-consolidate po siya rito. Kaya yan po yung aking nakikita na magiging galaw dito ni Pepe sa mga susunod na araw. At yung ating Hall Street indicator naman dito
ay mukhang wala pong pagbabago. Uptrend na uptrend pa rin siya. Yan, nagpapakita po ng uptrend. Yan ang market ni Pepe. Ibig pong sabihin ay maski nakakaranas po siya ng consolidation, ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Pero sa tingin ko ay ayan, mananatiling ganito po yung signal ni Hall Sweet Indicator natin dito, basta mananatiling yung presyo ni Pepe ay maglalaro rito sa ibabaw ng support line natin dito sa 50 digits 813. Pero magbabago po yung ating Hall Sweet Indicator dito kung sakaling nabasag na po ito at bumagsak sa ayan, kapag bumagsak ang market price ni Pepe at umabot dito sa 589 na support line natin. Dito na po magbabago ang signal natin dito sa ating Hall Sweet Indicator. At yan, pagdating naman po rito sa ating QQE mode indicator ay yan na rin po, mapapansin natin na lumiliit yung kanyang mga sukat. Ayan, paliit yung kanyang mga sukat. Noong March 14 ay nagkaroon po siya ng malaking sukat, pero sinundan po ulit ng maliit na sukat na nabuong QQE bar. Kaya yung kabuang bar formation po natin dito ay lumiliit talaga yung kanyang sukat. Kaya nagpapakita po ito ng paghina ng persa ng mga bulls. Kaya siya po ay nakakaranas ng pagbagsak sa presyo. Kaya ayan, sa mga susunod na araw ay yan po yung aking naging basihan dito kung bakit ko nasabi na sa mga susunod na araw ay mas mataas po ang posibilidad na makakaranas man ng pagbagsak itong si Pepe at posibleng umabot siya rito sa sunod na support line natin dito sa 50 digits 589. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Pepe. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.